Nagsabay nga po yung dalawang malaking pangyayari kahapon, na-impeach si VP Sara sa Kamara, nagkaroon ng palitan ng liderato sa Senado. Habang ongoing po yung botohan sa Kamara, meron na po ba mga ugong sa inyo o bago pa man yung botohan na nangyari na magkakaroon ng palitan ng liderato sa Senado? Narinig nyo na po ba itong balitang ito? Wala po. Ang totoo pong timeline po kahapon habang nagkakaroon po ng reporting po si Chairperson Luis Tutu Plenary ng amin po committee report, doon din po nagaganap yung po palitan po ng liderato sa Senado. So I think hindi lang naman ho kayo yung nagulat, kahit naman po yung mga miyembro po ng Kamara, nagulat po doon sa pagbabago po ng liderato sa Senado kahapon. Oo. Ano po ang inyong reaksyon dito sa sinasabi ng bagong Senate President natin na walang kinalaman po sa impeachment ni VP Sara yung nangyari pong rigo doon sa Senado? Well, tinatanggap po namin yun bilang pahayag ng bago pong Senate President. No? Nagsabi din naman po siya na hindi ho siya nagsasara dito po sa usapin po ng impeachment trial sa Senado. No? So, wala ko siyang sinabi na hindi ho magtutuloy ang impeachment trial sa Senado as soon as we get to transmit. So, that is a welcome development for Congress, particularly House Committee members. Oo. Congressman, nag-usap na po ba mga members ng House Justice Committee after po ng changes sa Senate leadership? Lalo pa kilala nating kaalyado ng mga Duterte, ito pong bagong Senate President. Meron po bang mga miyembro ninyo ang nababahala dyan sa Kamara na posibleng hindi na matuloy yung trial sa Senado? Napag-uusapan na po ba yan sa ngayon? Well, pag-usapan namin, siyempre po yung bagay na yan, pero alam po ninyo, handa naman po yung House Committee on Justice and syempre yung magiging mga prosecutors na maglatag po ng amin pong ebidensya at ng paliwanag kung bakit po dapat ma-convict ang atin pong pangalawang Pangulo. Ang nagbago lang naman po sa Senado yung pong liderato, pero yung composition naman po ng Senado ay pareho pa rin at they will still be the same as senator judges po that we will have to convince as to why the Vice President should be convicted on unexplained wealth, confidential funds misuse at threats against the President. Oo, maganda po na malaki po yung tiwala ninyo dito sa ating mga senador. But doon po sa nangyaring botohan kahapon, 13 senators po ang bumoto in favor dito sa ating bagong Senate President na si Alan Peter Cayetano. Hindi nyo po ba napag-uusapan dyan kung posibleng, kung matuloy yung trial, ito rin na mismo yung ito na rin mismo halos yung magiging boto sa kahihinatnan ng trial ni VP Sara Duterte? Hindi din naman, kasi katulad na binabanggit ko po, sa dulo-dulo naman pagka nagsimula po yung trial, magkakaroon po ng paglalatag po ng ebidensya na nauna hong naipakita at dagdag pong mga ebidensya. Kasi sa trial stage po, magkakaroon po ng unsealing nung pong BIR box, nung ITRs po ng mag-asawa Duterte Carpio. Pangalawa, yung pong opening po ng mga bank accounts po nila. No? So yun po yung mga dalawang dagdag na bagong ebidensya na inaasahan po natin on trial. And ang pagtingin ko naman even if we have a new leadership, kung makumbinsi naman po yung mga senador dito po sa talagang guilt ng atin pong pangalawang Pangulo, they would still vote to convict the Vice President. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music, and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.